Kaibigan, hindi aksidente na napindot mo ang video na ito. Hindi ito simpleng pagkakataon lamang. Hindi ito dahil sa algorithm ng YouTube. Hindi ito dahil wala ka lang magawa ngayon. Sa mismong sandaling ito, may nais ipaalaala sa iyo ang Panginoong Diyos. Marahil matagal ka nang naghihintay ng trabaho, naghihintay ng kabuhayan, naghihintay ng pambayad ng utang, naghihintay ng sagot sa panalangin, naghihintay ng himala, at maaaring iniisip mo na ngayon, Panginoon, kailan po darating ang aking breakthrough? Kung ganoon ang iyong nararamdaman, pakinggan mo ito. Sinasabi sa mga ngaral 3:11, ginawa ng Diyos na ang bawat bagay ay maging maganda sa kanyang panahon. Napakahalaga ng katotohanan ito. Hindi lamang sinasabi ng talata na gagawa ang Diyos. Sinasabi nitong ginagawa niya ang lahat sa tamang panahon. Ang Diyos ay hindi nahuhuli. Ang Diyos ay hindi nagmamadali. Ang Diyos ay hindi nalilito. Ang kanyang timing ay perpekto. Maaaring hindi mo pa nakikita ang sagot ngayon. Ngunit hindi ibig sabihin nito na wala nang ginagawa ang Diyos. Habang naghihintay ka, siya ay kumikilos. Habang nananalangin ka, siya ay naghahanda. Habang nagtitiwala ka, siya ay gumagawa ng paraan. Sinasabi sa Filipos 4:11, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ano ang kahulugan ng talatang ito? Ang salitang lahat ng inyong kailangan ay hindi tumutukoy lamang sa mga kagustuhan o luho. Ito ay tumutukoy sa mga bagay na tunay na kailangan upang maisakatuparan ang layunin ng Diyos sa ating buhay. Ang pinagmumulan ng probisyon ay hindi ang ating trabaho, hindi ang negosyo, hindi ang ekonomiya, hindi ang gobyerno. Ang pinagmumula ng ating probisyon ay ang hindi mauubos na kayamanan ng Diyos. Ibig sabihin, kahit limitado ang mga mapagkukunan ng tao, hindi limitado ang kakayahan ng Diyos. Kapag may kakulangan, piliin nating magtiwala kaysa mag-alala. Kapag tila sarado ang mga pintuan, piliin nating manampalataya kaysa mawalan ng pag-asa. Sa pangalan ni Jesus, naniniwala ako na ang Diyos ang aking tagapagbigay. Hindi ako pababayaan, hindi ako iiwan. Ang lahat ng aking pangangailangan ay tutugunan ng Diyos sa kanyang tamang panahon. Sinasabi sa mga awit 23:1, si Yahweh, ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ang larawan ng isang pastol ay napakahalaga sa Biblia. Responsibilidad ng pastol na gabayan, protektahan at pakainin ang kanyang mga tupa. Kapag sinabi ni David na si Yahweh ang kanyang pastol, ipinapahayag niya ang kanyang lubos na pagtitiwala sa pangangalaga ng Diyos. Ang hindi ako magkukulang ay hindi nangangahulugang magkakaroon tayo ng lahat ng gusto natin. Ang ibig sabihin nito ay hindi tayo pagkukulangin ng Diyos sa anumang kailangan natin para sa kanyang layunin. Kapag hindi mo alam ang susunod na hakbang sa iyong buhay, sundan mo ang pastol. Kapag hindi mo alam ang direksyon ng iyong kinabukasan, magtiwala sa kanyang paggabay. Si Yahweh ang aking pastol. Ako ay kanyang ginagabayan. Ako ay kanyang pinoprotektahan. Ako ay kanyang pinapakain. Hindi ako magkukulang. Sinasabi ni Jesus sa Mateo 6:31-33, kaya't huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ano ang kahulugan nito? Hindi ipinagbabawal ni Jesus ang pagpaplano. Ang ipinagbabawal niya ay ang pagkabalisa at pag-aalala na parang wala tayong Ama sa langit. Ang sentro ng talata ay hindi ang material na bagay. Ang sentro ng talata ay ang paghahanap muna sa kaharian ng Diyos. Kapag inuuna natin ang Diyos, inilalagay natin siya sa tamang posisyon sa ating buhay. At kapag siya ang una, siya mismo ang nag-aalaga sa ating mga pangangailangan.
Unahin ang Diyos araw-araw. Unahin ang panalangin. Unahin ang kanyang salita. Unahin ang pagsunod. Ngayon, ipinapahayag ko, hindi ako alipin ng pag-aalala. Hindi ako alipin ng takot. Ang Diyos ang aking Ama. Alam niya ang lahat ng aking pangangailangan at sa kanyang panahon, ibibigay niya ang lahat ng kailangan ko. Sinasabi sa 2 Korinto 9:8, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Napakahalagang maunawaan ito. Ang layunin ng pagpapala ay hindi lamang para sa ating sarili. Pinagpapala tayo ng Diyos upang tayo rin ay maging pagpapala sa iba. Ang kasaganaan sa talatang ito ay may layunin. Hindi ito pagiging makasarili. Hindi ito pag-iimbak lamang. Ito ay pagiging daluyan ng kabutihan ng Diyos. Kapag pinagpapala ka ng Diyos, gamitin mo rin ito upang makatulong sa iba. Maging mapagbigay, maging mahabagin, maging bukas palad, ipinapahayag ko na ang Diyos ay nagpapasagana sa akin. May kasapatan ako at higit pa sa sapat. Ako ay magiging pagpapala sa aking pamilya. Ako ay magiging pagpapala sa ibang tao. Sinasabi sa mga awit 37, 25, mula pagkabata't ngayong tumanda na, sa tanang buhay ko'y walang nabalita na sa taong tapat ang Diyos nagpabaya o ang anak niya'y naging hampas lupa. Ito ay patotoo ni David matapos ang mahabang karanasan sa buhay. Hindi ito teorya, hindi ito haka-haka. Ito ay personal na obserbasyon ng isang taong nakakita ng katapatan ng Diyos sa loob ng maraming taon. Ipinapakita nito na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Maaaring dumaan ang kanyang mga anak sa mga pagsubok. Maaaring makaranas ng kakulangan. Ngunit, hindi niya sila tuluyang pababayaan. Kapag tila walang nangyayari, alalahanin ang mga pagkakataong tinulungan ka na ng Diyos noon. Kung naging tapat siya noon, magiging tapat pa rin siya ngayon. Ipinapahayag ko, ang Diyos na tumulong sa akin noon ay siya ring Diyos na tutulong sa akin ngayon. Ang Diyos na nagbukas ng pinto noon ay magbubukas muli ng mga bagong pinto. Ang Diyos ay tapat at mananatili siyang tapat. Ama sa langit, salamat sa iyong katapatan. Salamat dahil ikaw ang aming pastol. Salamat dahil ikaw ang aming tagapagbigay. Sa sandaling ito, ipinapahayag namin, ang timing ng Diyos ay perpekto. Ang probisyon ng Diyos ay sapat. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagkukulang. Ang biyaya ng Diyos ay hindi nauubos. Hindi kami magpapanik. Hindi kami mawawalan ng pag-asa. Hindi kami susuko. Naniniwala kami na ang aming himala ay paparating. Naniniwala kami na ang aming breakthrough ay paparating. Naniniwala kami na ang aming probisyon ay paparating. Naniniwala kami na ang Diyos ay gumagawa kahit hindi namin nakikita. Sa pangalan ni Jesus, ipinapahayag namin, may darating na pabor, may darating na oportunidad, may darating na bagong pintuan, may darating na bagong biyaya, may darating na bagong testimonya. Ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay mabuti, at ang Diyos ay hindi nahuhuli. Kung pinagpala ka ng mensaheng ito, i-click mo ang like button bilang pagpapahayag ng iyong pananampalataya. Isulat mo rin sa comments, nagtitiwala ako sa timing at probisyon ng Diyos. I-share mo ang video na ito sa isang taong nangangailangan ng pag-asa at pampalakas ng loob ngayon. At kung hindi ka pa nakakasubscribe, mag-subscribe na sa ating channel na Panalangin Bago Matulog. Pindutin mo rin ang notification bell upang hindi mo ma-miss ang ating mga susunod na panalangin, pagbasa ng salita ng Diyos at mga mensaheng magpapalakas ng iyong pananampalataya. Muli, tandaan mo, hindi aksidente na napakinggan mo ang mensaheng ito. May ginagawa ang Diyos sa iyong buhay at sa kanyang tamang panahon, makikita mo ang katuparan ng kanyang mga pangako. Pagpalain ka ng Panginoon. Magandang gabi
at sumainyo ang kapayapaan ng Diyos.